Napangiti naman ako at kaagad siyang binuhat. Ang bigat mo naman baby. Nakangiti kong sabi sa kanya. Parang musika naman sa tenga ko nang marinig kong humagikik siya at saka hinalikan ako sa pisngi. Ang sweet naman ng baby ko. Hinalikan ko rin siya sa pisngi niyang mamula-mula. I told you, mommy. I'm not baby anymore. Sabi nitong medyo sumimangot kaya pinindot ko ang ilong niya dahil ang cute-cute niya talaga. Nakalimutan ko na tuloy itanong sa kanya kung paano niya ako nakilala nakadiskis ako. You're 20 minutes late. Tila nagtaasan ang mga balahibo ko nang maramdaman ko ang mainit na hininga sa likod ng tenga ko. At times 2 ang kilabot ko nang paluputan ako nito sa aking baywang. Kung pipikturan mo kami ngayon, makikita mo ang isang parang buo at masayang pamilya. Pero akala lang nila yon. Mommy, ako nag-order ng food mo. Masiglang sabi ni Arvin habang papunta kami sa inuupuan nila. Humiwalay lang sa amin si Arvin nang maupo na kami. Pagkatapos namin kumain ay naglibot kami sa park. Naiwan kami ni Arvin nang magtatakbo na si Arvin sa mga batang nakita niya. Umupo ako sa damuhan habang pinapanood si Arvin na masayang nakikipaglaro na sa mga ito na naglalaro din. Bakit ganyan ang itsura mo na upo rin siya sa damuhan? Hindi ko inintindi ang sinabi niya, pinanood ko lang si Arvin. Ayaw mong may makakita na may anak ka na at asawa, this time napalingon na ako sa kanya, habang nakataas ang isa kong kilay. Anak meron. Asawa. Wala. Totoo naman. Di pa kami kasal no. Asawa siya dyan. Sisk. Pagkatapos magsawa ni Arvin sa paglalaro, may asawa ka na ulit. Halos magsalubong ang kilay ko. Ano bang kalokohan ang sinasabi mo? May pagkasarkastik kong tanong. Nagkibit balikat lang siya at nahuli kong ngumiti siya pero saglit lang. Hindi ko na lang pinansin. Inisip ko na baka nga nababalin na siya. After an hour. Next thing I knew. You may now kiss your bride. I felt his lips into mine. It was quick pero may naramdaman akong parang may kumuryente sa akin. At ang tanging naririnig ko ay ang mga palakpak ng anak ko at ng babaeng janitor na nagtatrabaho sa City Hall na hinila lang ni Arvin para maging witness sa kasal namin. I have family. I have mom and dad again, sigaw ni Arvin na yumakap sa aming dalawa. What the? It's so sudden. Bulong ko sa sarili. Para akong kinulam na hindi ko mawari dahil bakit ganun. Pinanonood ko lang si Arvin kani-kanila lang tapos pagkatapos lumapit sa amin si Arvin na halos basa na siya ng pawis sa pakikipaglaro. Tapos, pinalitan ko lang ng damit sa sasakyan. Tapos biglang umandar yung sasakyan tapos nasa harap na kami ng City Hall at pinababa kami ni Arvin. Tapos may kaharap na kaming judge at sinabi ni Arvin na ikasal kami tapos naghanap ng witness ang judge. Tapos may babaeng naglalampaso na janitor pala at hinila ni Arvin para maging witness. Tapos, I told you. Bulong niya malapit sa tenga ko. Ambas Esquieta. Tuloy niya na lalong nagpaalala sa akin na ikinasal nga kami pagkatapos magsawa ni Arvin sa paglalaro. Mommy, late, why are you crying? Tears of joy, son. Tears of dawa. After the wedding ano na? Ito na ba talaga yon? Ito na ba? Na naman? Hindi ako makapag-isip ng matino dahil sa bilis ng pangyayari. Kung may maisip man ako, sari-sari. Halo-halo. Ito na ba ang nararanasan ng malapit ng takasan ng bait? Dad, uwi na tayo. Sama na natin si mommy. No, nabigla kong sabi pagkarinig kay Francine. Sabay silang napatingin sa akin at napatitig. Dad. Tingin ni Arvin sa daddy niya at yumuko naman si Francis para magkasalubungan sila ng tingin. Ayaw yata ni mommy. Nagkibit balikat lang si Arvin at ang nakapagtataka, sabay silang umiti. Yung mga ngiti nilang hindi normal. Yung tipong may binabalak. Anong meron sa mga ngiti nyo? Pinagpamiwangan ko sila sabay tingin ng masama. Pagmulat ko ng mata, nagising ako sa hindi ko kilalang kwarto. Tiningnan ko ang damit ko ngunit iba na.
Kinilala ko ang kapaligiran ngunit hindi ko makilala. Nasaan ako? Ganito ba palagi ang magiging role ko? Ang magising sa isang hindi kilalang lugar. Good morning, mommy, sigaw ng isang maliit na tinig. Patakbo siyang lumapit sa akin, umakyat sa kama at pinaulanan ako ng halik. Ano ma'am, ang sweet naman ng baby ko. Napangiti ako habang hinahagod ang nagulo niyang malalambot na buhok. Ma'am, baby na naman. Nagpaot siya kaya pinisil ko ang pisngi niya. You know what, baby pa rin kita kahit hanggang sa lumaki ka na, baby ko. Then I hug him. Nagkulitan kami sa kwarto na halos nakalimutan ko nang tanungin sa kanya kung saang lugar ba kami naroon. Somewhat at ease naman ako dahil kasama ko naman ang anak ko. Arvane. Boses ng isang malaking tao. Napahinto kami sa pagkukulitan ni Arvane at sabay na napatingin sa pintuan. Napasinghap ako nang makita ko ang itsura ng taong nakatayo at preskong-prekong nakasandal sa pintuan. He's wearing a white sando na nagpapakita ng kanyang broad shoulder, medyo magulong buhok, lean muscle, matipunong dibdib at ay sos Mariosep. Umiinit ang kapaligiran. Kaya huwag tumingin sa hindi dapat tingnan. Alam kong magandang lalaki ako. Sabi nitong may halong pagmamayabang. Umalis siya sa kanyang pagkakasandal at palapit sa amin ni Arvine. Okay na sana kung hindi ko lang kilala ang ugali niya. Arvine, mauna ka na sa baba. Utos niya kay Arvine. Agad naman itong bumaba ng kama at lumabas na ng kwarto. Anak, huwag mo kong iwan sa daddy mong munggi. May utang ka sa akin. Sabi nito pagkaalis ni Arvine at pagkasara niya ng pintuan. Umupo siya sa gilid ng kama. Hinablot ko naman ang kumot para ipantakip sa katawan ko dahil manipis lang ang nakasuot sa akin. Umusog-usog ako para umiwas sa kanya hanggang sa masalat na ng likod ko ang headboard ng kama. Relax. Hindi naman kita gagawa ng masama. Mamaya pa ako maniningil. Napalunok ako ng sunod-sunod. Para kasi itong gutom na leon kung tumingin. What do you mean? Tingin sa kanya. Lalapit siya. Aatras naman ako kahit nawala na akong atrasan. Pilit kong sinisiksik ang sarili kahit nawala na akong masiksikan. FY lang no, wala akong utang sayo. Isa pa, nasaan ba tayo? Pilit kong sabi kahit na kinakabahan. Naningkit ang mga mata niyang singkit at ngumiti ng nakakaloko. What do I mean? Gumapang siya palapit sa akin hanggang sa maabot niya ang kamay ko at hinila palapit sa kanya. His face, his breath nakakapanghina. I meant for this, napakurap-kurap ako. He caressed my hair and then brushed his warm lips into mine. Para akong nanigas. Hindi ko alam kung makikipag-cooperate ba ako. H. Cooperate. In one snap, nag-vibrate ang utak ko at nagising sa nakakalasing niyang halik. I pushed him hard at nalaglag siya sa kama. What the hell, reklamo niya. Tumayo siyang nakahawak sa kanyang balakang at masama ang tingin sa akin. Ikaw kasi, ang manyak mo, sigaw ko sa kanya. I saw him smirking. Masama na palang manyakin ang asawa mo. Spell ano? Ano nga ba? Ewan ko sa'yo, tumayo na ako at saka lumabas ng kwarto. Narinig ko pa siyang may sinasabi pero hindi ko naman naintindihan. Isa siyang mapagsamantala. Lalo na sa magaganda. Mommy, why are you so red? Are you sick? Tanong agad sa akin ni Arvine na naabutan kong sumusubo na ng pagkain. Naupo ako sa tabi niya at agad na napahawak sa magkabila kong pisngi. Ako, namumula. Ang init kasi anak. Sabay ngiti sa kanya. Kinikilig si Mommy, Arvine. Salita ng isang mapangharot, maharot na lalaki na kabuting sumulpot. Lenya namang lalaki, ang kapal ng apog. Hoy Emma Esqueta, para sabihin ko sa'yo, hindi ako kinikilig. Kinikilig. Hindi. Kinikilig. Hindi sabi. No. Kinikilig. Hindi nga. Hindi nga sabi. Ba't ba ang kulit ng lahi mo? Kiniki. Mom, Dad, what's kinikilig? Are you fighting? Singit ni Arvine sa amin na nakakunot na ang noo.
Natahimik ako at tumingin na lang ng masama kay Arvin. Finish your breakfast, Arvin. Utos ni Arvin. Sumubo si Arvin ng hotdog pero nakatingin pa rin siya sa amin. Hindi kami nag-aaway, kinikilig lang ang mommy mo. Si Arvin habang nakangisi ng nakakaloko. Nagtataka ang ekspresyon ng anak ko at mukhang hindi siya kumbinsido, kaya ngumiti ako sa kanya at tumango-tango. Mukhang naniwala naman na siya, kaya nilipat niya na ang atensyon niya sa pagkain. Kinikilig ba? Pasimpleng bulong ni Arvin habang hindi nakatingin si Arvin sa amin. Aambaan ko siya ng suntok ng nalingon na naman ang anak ko sa amin, kaya imbes na bangasan ang tatay niyang mapang-asar, hinimas ko na lang ang buhok ng tatay niyang abnormal at saka peking ngumiti sa anak ko. Haish! Alam mo yung pakiramdam na kahit wala naman siyang ginagawang masama sa'yo ay nakakaasar at nakakabwisit siya. Yung unang tingin mo ay may nakakainis na nakahalo sa katauhan niya na parang ewan na naiwan ako na ewan ko kung bakit. Ganoon. Kailan ko lang siyang nakilala, actually maglilimang oras pa lang yata. Ipinakilala siya sa akin ni Arvin at Arvin sa akin bilang tagapag-alaga ni Arvin pero unang tingin ko pa lang ayaw ko na sa kanya. Nang matapos ang breakfast ay nag-aya si Arvin sa labas at nalaman kong nasa isang beach resort pala kami. At ang bahay na tinutuluyan namin ay hindi ko na tinanong ang tungkol doon dahil mas nangibabaw ang pagkamangha ko nang muli na naman akong nakakita at nakalanghap ng amoy dagat. Kasalukuyan noong nakikipaglaro si Arvin kay Arvin habang ako naman ay busy na nakikipaglaro sa mga maliliit na pagong ng may sumigaw na babae at tinawag ang pangalan ng dalawa. Baby Arvin. Sir, napatingin ako sa kumakaway na babae. Nilipat ko naman ang tingin sa dalawang taong tinawag niya na kumakaway naman sa kanya. Ibinalik ko ang tingin sa babae. Hinhead to toe ko siya at pinag-aralan ng kaunti. Tama lang ang laki niya, balingkinitan ang katawan, pero mas sexy pa rin ako, mas malaki ang sa akin. Mas maputi ako. Mas maganda ako. Sa tingin ko ay nasa edad 20 pataas siya. Wala naman akong pakialam sa itsura ng iba pero ngayon lang ako nagka-interes na. Mangialam. Pinagpag ko ang buhangin sa kamay ko at tumayo na. Sinalubong siya ng yakap ng anak ko at niyakap rin niya ito. Na-advance naman ang imahinasyon ko na patakbo rin niya yakap si Arvin na hindi naman nangyari in reality. Dinala mo ba ang mga bilin ko? Tanong ni Arvin sa kanya. Ako naman ay tahimik lang na nakatingin sa kanila. Hinihintay na ipakilala ko sa bagong dating. Tumango naman ang babae habang nakangiti. Pakiramdam ko parang unti-unting lumalayo ang distansya ko sa kanila. Ano kung umalis na lang kaya ako dito? Wala lang, trip ko lang. Pumihit ako patalikod sa kanila. Ihakbang ko na sana ang mga paa ko nang tawagin ako ni Arvin. Ma'am, where are you going? Nag-alangan man akong humarap sa kanila ay nagawa ko pa rin. Ashley. Diyan lang, Arvin. Sagot ko. Napatingin ako kay Arvin. Nakakunot ang noo nito. Nawiwerduhan siguro sa akin. Saan naman kasi ako lupalop pupunta hindi ko naman kabisado ang lugar. Saang dyan, mom? Tanong ulit ng anak ko. Ngumiti lang ako sa kanya. Ewan ko pero parang unti-unting nasisira ang araw ko. Lalo na sa mapang-aral na tingin sa akin nung babae. Sige, paalam ko sa kanila. Tumalikod ako sa kanila, ihakbang ang paa palayo, pero may pumigil sa akin. Mom, sabi ng anak kong na nakahawak sa kamay ko at ang isa naman ay umakbay sa akin. Ibubuka ko sana ang bibig ko para magtanong kung bakit nang tangayin nila ako sa harap ng babae. At Anna, this is my mom, and my daddy's first true love. Napakurap-kurap ako sa sinabi ni Arvin. At halos mabilaukan sa sariling laway ang malaking mamaw na nakaakbay sa akin. Sorry po. Kimi nitong sabi habang pilit nang umiti. Mom, this is it, Anna. No further explanation. Baka pinsan ni na Arvin. Hindi naman pwedeng sister niya dahil wala naman akong nakilala noon na kapatid niyang babae. Siya ang nag-aalaga at tumitingin kay Arvin. Paliwanag ni Arvin. Tagapag-alaga naman pala ni Arvin.
Ngumiti ako kay Anna. Ngumiti rin siya sa akin at katulad ng una, pilit rin ang mga ngiti niya. I wonder why I smell something. Nang umahon na ang dalawa sa paglalaro sa maalat na tubig ay si Anna ang nag-asikaso sa dalawa. Ako sana ang magbibigay ng towel kay Arvin pero kinuha niya ito sa akin at sinabing siya na raw ang bahala. Baka raw kasi mapagod ako at tutal naman daw ay yon ang trabaho niya. Okay, fine. Nang malapit ng mag-lunch ay pinuntahan ko sina Arvin para tanungin kung ano ang gusto nilang kainin. And Arvin told me that his aunt Anna is already preparing a lunch for us. Okay, fine. I went to the kitchen para tumulong kay Anna dahil hindi ako makasabay sa dalawa dahil naglalaro sila ng ending game. Malay ko ba laruin yon? Pero sinabi ni Anna na kaya na raw niya mag-isa. Sanay na daw siya dahil matagal na daw niya yun ginagawa. Since baby pa si Arvin. Okay, fine. I'll leave her. Ayaw naman niya magpatulong. Siya ang may alam, di huwag. Good for me, hindi ako mapapagod at may pressure kung magugustuhan ba ng anak ko ang luto ko. Besides, ayaw ko rin naman siyang makausap kahit na palangiti siya sa akin. Naiinis ako ng walang dahilan. Umakyat na lang ako sa kwarto at pabagsak na inihiga ang sarili. Napapikit ako at nagmulat. Napatitik sa puting kisam at nagkakawag na parang inapakang bulete. Nang makahagip ng unan ang kamay ko ay pinagkakagat ko ito. Nang magsawa ako ay ginulo-gulo ko naman ang buhok ko. Tsisk! Saicho, nagulantang ako sa nagsalita at napatayo kaagad. Hindi ko na malayan ang pagbukas ng pintuan dahil busy ako sa pagtatantrums ko. Kakanina ka pa dyan, nautal kong sabi habang siya ay nagpipigil ng tawa. Come on, let's eat. Kawawa naman ang unan, ginagawa mong appetizer. Sabi nitong nilapitan ako at hinila palabas ng kwarto habang tatawa-tawa. Mom, what happened to your hair? Gilalas na tanong ni Arvin habang nalalaki ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Tinanggal ko naman ang pagkakahawak ni Arvin at hinagod-hagod ko ang gulo-gulo kong buhok. This is embarrassing. Times 2. Habang inaayos ko ang buhok ko ay may napansin ako. Lahat sila nakaupo na, pwera sa akin. Si Arvin katabi ni Anna habang nilalagyan nito ng pagkain ang anak ko, at si Arvin ay nasa isang side naman katapat nila. Saan ako upo? Maliit lang ang lamesa at 3 lang ang upuan. Bukod sa wala akong pwesto at walang upuan ay kulang ang plato. What the edge? Hindi ako kasama sa picture. Ganon? So sorry po. Dito na po kayo umupo. Sabi ni Anna na nabasa yata ang nasa utak ko. Ngumiti naman ako at nagbigay naman siya ng daan para makaupo ako. Pero nang papasayad pa lang ang puwit ko sa bangkuan ay nagsalita siyang muli. Sorry po ulit. Nasanay na po kasi akong kaming 3 lang ang sabay na kumakain. Ngumiti siya at nagbow. Nagpantig ang tenga ko, pakiramdam ko na pahiya ako, nabastos ako. Kulang na lang sabihin niyang, ay nandyan ka pala. Join ka. O kaya naman, wala kang lugar dito. Hanap ka ng upuan mo. Kuha ka ng plato mo. Sige, kain ka lang dyan. Buwisita. Ewan ko kung ako lang ang nagbibigay mali siya o nagbibigay ng masamang kahulugan sa bawat sabihin niya. Hindi ko mawari kung nananadya ba o ano. Bigwasan ko kaya minsan. Pero wag na, ayaw kong maging bayolente sa harapan ng anak ko. Now, get used to it, Anna Banana. Sa isip-isip ko habang sinundan ko siya ng tingin habang kumukuha ng plato. Mom, I like fish, masiglang sabi ng anak ko kaya nalipat sa kanya ang atensyon ko at pinagtinikan na lang siya ng isda. Sabay-sabay naming pinanood ang paglubog ng araw. Ito yata ang unang pagkakataon na nakita kong lumubog ang araw na walang hostel, walang kamera, walang direktor, walang script. Walang makakakita sa tumulo kong laway at nakangangang bibig sa pagkamangha sa likha ng may kapal. Rewind. Sabay-sabay naming fast forward. Walang hostel, walang kamera, walang direktor, walang script. Pause. Ang work ko, pasigaw kong sabi. Natataranta ako. Kailangan kong tawagan si Sir Jed. Si Chris.
Naku po, patay ako niyan. Si Derek. Aish. Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Hey, dala ko ba ang planner ko? Saan nakalagay? May skip kaya ako ngayon? Na ba ang namis ko? Hey, Jana, napatigil ako sa pag-aalala ng halos mabingi ako sa pagsigaw ni Arvin. Si Anna at Arvin ay nakatingin lang sa amin. Nadala yata ako sa lalim ng iniisip ko. I need to go back, hiccup Emma face at tiningnan ako sa mata. Nag-iwas naman ako. Oh my God, I have to go back. Look at me. Just look at me, Jana. Kusa naman ang mga mata kong sinalubong ang mga tingin niya. It's okay. Sinabi ko na kay GB ang lahat. And he promised me that he won't tell anyone until you say so. I just want to enjoy this vacation. For Arvin. Napahawak siya sa kanyang batok. Huwag ka na lang kasing mag-alala. All your appointments are cancelled for 3 days, so can't we just enjoy? Can you calm down? I was amazed. Si Arvin Esqueta ba talaga ang nagsalita o guni-guni ko lang? Nakikiusap siya. Bakit parang may puso siya ngayon? Ngayon lang ha. Ngayon lang. Okay. Simple answer that I don't want to give a damn explanation. Sige na nga, pagbigyan na ang nag-speech ng mahaba. Saka ko na lang poproblemahin ang sasalubong sa akin pagbalik ko.